Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Naway ang lahat ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Yung mga kapatid na nasa labas pa at yung mga on the way na, lalo na ang mga seniors dahil napakainit na ng panahon ngayon. Mainit din ang crisis ng langis, kaya mataas ang prices ng mga commodities. Mainit din ang issue ng ating bayan at ng buong bansa. Opo. Kaya mga kapatid, ingat-ingat lang tayo. Opo. Stay cool lang tayo sa ligtas at mapayapang lugar na matatagpuan natin sa salita at sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong sumabay sa init ng panahon, sa isyu ng ating bayan at sa buong mundo. Sa halip, ituon lang natin ang ating mga concerns, ang ating mga struggle, ang ating problema sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating panalangin, humihiling ng kaayusan at kapayapaan sa tahimik na pamumuhay para sa ating lahat. Kabilang na dito ang lahat ng mga leaders ng buong bansa. Isama natin sila sa ating prayers. Dahil tanging ang Panginoon lang ang may kapangyarihan at may kontrol sa lahat ng mga bagay at sa mga nagaganap dito sa lupa. Mga kapatid, isang karangalan at privilege ang magbigay ng lisod sa seniors, marriage at single interministry Dibo ng Quezon City South Sector ngayong gabi via Zoom at Facebook Live. Ang title ng aking lesson, The Best Investment in Life. Sa Tagalog, ang pinakamagandang puhunan sa buhay. Ito ang napili kong title o tema. Dahil bilang senior, nakita kong maraming tao ang nag-invest sa career, sa kayamanan, negosyo, posisyon, at marami pang iba. Pero Naghang lang po ata si Kuya Ben. So sabihan ko si Kuya Ben na naghang siya. So wait lang po ulit natin ang pagbalik ni Kuya Ben. Naghang lang po ang kanyang ang kanyang internet. Amen, bro. Okay lang, may ano siguro. Walang signal. Tatay Jose, gusto nyo kayo na lang po na ang mag-preach? Come on, Tatay Jose. Go. Come on, preach. Ako magpe-preach. Sige, Tatay Jose. Ay, ang the best investment in life. Ayan, sige Tatay Jose. Come on, Ano Tatay bang, Jose. ano bang kailangan i-invest natin? Yeah. Mag-invest tayo sa sa heaven, hindi di sa lupa. Yun. Dahil dito sa lupa, nasisira. Pero Oo. ang kayamanan na nasa langit, treasure,
walang pagkasira. Usually mo itong lamesa, Jake. Tama. Tama, Kuya Jose. Di ba? Kaya wag tayong manangan sa mga kayamanan. Sabi nga doon sa ibenta mo yung yaman mo, bahagi mo sa mga kapatiran para ikaw magkaroon ng indulensya sa heaven. Indulensya. Yan ang talagang investment na natin. Tama. Hindi din sa lupa. Tama, Kaya Tatay Jose. kahit kami mahirap ni Mrs. dito, ay, masaya kami. Awesome naman, Kuya Jose. Maghihirap. Mhm. Yun na mga kapatid. Salamat po, Tatay Jose. We're just waiting for Kuya Ben Okay. to Oo. log in. Baka Nag-brown out. walang internet siguro Baka nag-brown out. kanina. Ewan ko lang kung pero di sa amin hindi man brown at baka sa parang nawala siya. With you sevens. Nagkaroon lang ng problema. Yeah. Come on, Nagkaroon lang ng Kuya Ben. problema, bro. Kuya Ben, let's go, Kuya Ben! Sana po doon, bro, para maumpisahan ko ulit. Sige, Kuya Ben. Let's do it! Sana putol doon, bro. Sana ko natigil. Dun sa the best investment in life sa pamagat, Kuya Ben. Okay. Ito ang napili kong title bilang senior. Nakita ko maraming tao ang nag-i-invest sa career, sa kayamanan, sa negosyo, sa posisyon at marami pang iba. Pero paglipas ng panahon, hindi ko na nakikita at wala na rin akong balita. Kaya, ano ang pinakamagandang puhunang hindi nalulugi, hindi nasisira at nawawala, hindi lumilipas? Bago po tayong magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, hindi namin makakalimutan ang inyong kadakilaan, ang inyong kagandahan loob, ang inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Sapagkat napakadalisay, napakadakila po ng inyong pag-ibig sa amin. Ipinakita niyo po ito sa amin sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa niyo po sa kaisa-isa't pinakamamahal niyang anak na si Jesus. Para lamang magkaroon kami ng kaligtasan, kapanatagan sa aming buhay, at makita namin ang katotohanan, talikuran namin ang kasalanan at magsisi. Kung kaya, Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang katapusang pagmamalasakit at pagmamahal sa amin. Panginoon, sa pagkakataong ito, tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalong makilala ka po namin, lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. At sa pamamagitan ng inyong mensaheng ito, naway matuto kami sa inyong salita, ang totoong kahulugan ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Sa naway samahan kami ng banal na Espiritu sa devotional service na ito. Ang lahat na ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Verse 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may
naninirang insekto at may kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kapatid, ang ating binasang scripture ay sadyang matalinghaga tungkol sa kayamanan sa langit. Sa verse 19, binigyan tayo ng warning ni Jesus. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Ano ang ibig sabihin dito? Binibigyan tayo ni Jesus ng babala tungkol sa tamang paggamit, paggasto, wastong paggasto, at tamang pagturing, pagtingin sa ating kayamanan at ari-arian dito sa lupa. Ang talagang kahulugan nito, huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, dapat tayong mag-impok sa langit. Dahil dito sa lupa ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Ang naninirang insekto at kalawang dito sa talinghaga ito ang representante o simbolo ng lahat ng mga agency, ng mga ahensya at sistema dito sa lupa na namamahala sa mga kayamanan, sa ating mga kayamanan at mga ari-arian sa lupa. Halimbawa, kapag hindi tayo nakapagbayad ng property tax sa loob ng maraming taon, kukunin na ng pamahalaan ang property iyon. Maaring mawala ang propiedad natin. At kung hindi registered ang ating kutsi, maaring impound ito ng MMDA or LTFRB. At kapag nag-loan tayo, umutang tayo sa bangko at hindi nakabayad, kung ano man yung collateral natin, kukunin yun ng bangko. At sa mga nakakapasok na magnanakaw, obvious naman, marami talagang magnanakaw dito sa lupa. Lahat ng klase ng magnanakaw, meron ang mundo. May akyat bahay gang, may budol-budol gang, may scammer, may hacker, may martilyo gang, at may malita gang pa. Kaya mas maganda, mas mabuti, mas mainam, huwag tayong mag-ipon, huwag tayong mag-impok dito sa lupa. Sa halip, dapat tayo mag-impok sa langit. Dahil kung tayo ay nahulog sa bitag at sa tukso ng kayamanang material, ang dulot nito sa ating buhay ay kapahamakan. Sa Luke 12, verse 15, sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Dahil gaano man kayaman at kadami ang ari-arian ng tao, hindi mapipigilan ng kanyang kayamanan at ari-arian ng kanyang kamatayan. Ang sabi pa nga ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 25. Luke chapter 9 verse 25. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Ganun kaseryoso, mga kapatid,
ang babala ang warning ng Panginoon sa mga taong sakim sa kayamanan. Kapatid, nais ko lang maging malinaw sa puntong ito. Nais ko lang liwanagin. Hindi bawal at kasalanan ang maging mayaman. Ang magkaroon ng ari-arian. Kailangan natin ito sa ating maintenance. Kailangan natin ito to finance yung ating mga aktibidades sa simbahan. Hindi masama ang magkakaroon ng salapi at paghahangad ng kayamanan. Ang bawal at kasalanan ay kapag ginawa na nating Diyos ang karangyaan at kayamanan at sa salapi na tayo nakaangkla. Sa salapi na tayo nagtitiwala, sa kayamanan na tayo umaasa at hindi na sa ating Panginoon. Kapatid, kung tatanungin mo ang iyong sarili, sino talaga ang may hawak ng iyong puso ngayon? Ang Diyos ba o ang iyong salapi? Basahin din natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Nakasaad dito, ang mga mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, magtiwala sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Kapatid, sa ating binasa, 3 bagay ang nakita kong paraan para tayo ay maging mayaman sa mata, sa puso at sa kalooban ng Diyos. Ang una, faith, pananampalataya. Sa Timothy chapter 6 verse 17. Ang mga mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, magtiwala sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Magtiwala sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Kapatid, ang taong tunay ang pananampalataya sa Diyos ay spiritual. Hindi materialistic. Kaya hindi niya ipinagmamataas, hindi niya ipinagyayabang ang material na kayamanan at umaasa sa kayamanang lumilipas, sa kayamanang nasisira at nawawala. Sa halip, ang kanyang pananampalataya ay nasa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan at sa ating mga pangangailangan. Ang ganitong pananampalataya
ang nagpapalaya sa atin, nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa lahat ng uri ng kasakiman, ng uri ng greediness, sapagkat kuntento na tayo, sapat na sa atin ang mga blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang tanong, mayaman ka ba sa pananampalataya o sa material na bagay lang? Ang pangalawa at pangatlong paraan para yumaman tayo sa kalooban at sa puso ng Diyos ay obedience at service. Obedience at service. Basahin natin uli ang 1 Timothy chapter 6 verse 18 to 19. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa ganon, makakapag-impok sila sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan ang buhay na tunay. Kung tutusin, ang faith, obedience at service ay laging magkasama. Hindi pwedeng wala ang isa sa tatlo o wala ang dalawa sa isa. Dahil kung may pananampalataya, ngunit walang obedience at service, ito ay piki, budol na pananampalataya. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Walang enrichment sa puso at sa kalooban ng Diyos. At kung may obedience at service, wala namang pananampalataya, ito ay walang silbi. Hindi katanggap-tanggap sa kalooban ng Diyos. Walang kabuluhan. Ngunit ang taong espiritual na may tunay na pananampalataya, ang kanyang best interest sa buhay ay ang paglingkuran ng Diyos at ang kanyang simbahan. Sundin ang utos at kalooban ng Diyos ng buong kalakasan at buong katapatan. Bukas ang puso at kalooban sa paggawa ng mabuti at sa pagtulong sa kapwa, pagtulong sa simbahan. Ang ganitong faith, obedience at service na nagdudulot ng matibay na pundasyon sa hinaharap para sa tunay na buhay ay nakikita ko sa isang usam, very energetic brother na itatago na lang natin sa pangalang Chris Bro. You deserve it, bro. Gifted ka talaga, bro. Mga kapatid, nais ko lang i-share ang personal kong karanasan sa pagwawaldas ng pira sa karangyaan at kaaliwan. Dahil ito ang obsession ko noong panahon ng aking kabataan. Kapatid, nais ko lang matuto tayo sa tamang paggamit ng pera. How to spend money wisely. Bakit ko ito sinasabi sa inyo, mga kapatid? Dahil gusto ko lang maging practical tayo sa ating buhay. Dahil once upon a time, hindi pa kami Christian ni Eli. Mahilig din kami sa mga signature items. Sa clothing, sapatos, watches at jewelries. Sa extravagant handaan.
drinks and food sa travel and outings. Pero later on, we realize hindi pala ito ang wastong paggamit ng pera. Dahil pwede naman bumili at gumamit ng mga items na hindi expensive. Pero piliin lang ang maganda at matibay. Bumili lang ng gamit kung kailangan lang at yun ang prioridad. Huwag basta maganda sa paningin ay bili lang ng bili tapos itatambak lang din sa isang tabi. Isipin ang kinabukasan dahil hindi lahat ng oras tayo ay nasa mabuting kalusugan at kalagayan. Hindi lahat ng araw ay Pasko. Kaya dapat may ipon, dapat may savings for the future. Kapatid, sa ngayon pareho na kaming 73 years old ni Eli. Parehong insulin dependent. Parehong diabetic. Kaya maraming maintenance na gamot. Kasama ang quarterly check-up. Electric bill. Water bills. Hindi pa kasama yung gastusin sa pang-araw-araw. Daily provisions. Maintenance ng kotse. Tapos, ako lang ang may pensyon. At yung pensyon na yun ay nawala nung panahon ng pandemic. At nang bumalik, kalahati na lang. Paano namin nakukuha itong lahat ng mga gastusin? Hindi ko alam. Ang alam ko, tuloy lang ang buhay namin, Eli. Dahil namimit naman namin ang lahat naming mga pangangailangan. Grateful lang ako kay God. Labis ang aking pasasalamat. Dahil kahit happy-go-lucky ang buhay ko noon, nakabili kami ng agricultural land, yung taniman ng palay. At may mga paalaga kaming mga baka. Yung tanong na paano kami nakakaraos. Totoo, may pasakahan kami. Pero ang farming noon hanggang ngayon ay hindi naman maaasahan. Very expensive ang cost of labor. Mahal ang mga abuno. Ang patubig, lalo na ngayon. Wala pang ulan. Tag-init. Mahal ang langis. Kailangan mo magpatubig. Kaya walang mangyayari sa farming. Nakakaraos kami. Sa totoo lang mga kapatid, nakakaraos kami dahil sa wastong paggasta ng pera at sa mga blessings, sa mga pagpapala ng Diyos. Ang SMC ng seniors ay nasa 30,000 plus pa lang ngayon out of 103,000 goal. Pero hopefully before the deadline, ma-reach namin ang 103,000 goal. Brothers and sisters, when it comes to luxurious event and expensive items, tipid lang tayo. Pero kung para kay God, give all the way tayo. Dahil
abundance naman ang blessings ni God. Siksik liglig ang pagpapala ng Diyos sa atin. In closing, mga kapatid, mula sa perspektibo ng isang seniors, nakita na namin ang mga bagay na akala namin ay mahalaga noon. Pero lumipas lang, dumaan lang, nakita na namin ang kayamanang naubos, mga bagay na nasira, mga posisyong nawala, at mga tagumpay na nakalimutan din ng panahon. Pero may isang bagay kaming masasabi ng may buong konviksyon. Walang sinumang nagsisisi na nag-invest sa Diyos. Kaya kapatid, habang may oras pa, habang bata ka pa, habang may lakas pa, habang may pagkakataon pa, huwag mong ibuhos ang buhay mo sa mga bagay na lilipas din. Mag-invest ka sa pananampalataya. Mag-invest ka sa kaharian ng Diyos. Mag-invest ka sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Dahil darating ang araw na iiwan natin lahat ng meron tayo sa mundong ito. At ang tanging mananatili ay ang ininvest natin para sa Diyos. Sa dulo ng buhay, hindi mahalaga kung gaano karami ang naipon mo, kundi kung gaano karami ang naipundar mo para sa Diyos. Sana mga kapatid, may mga napulot tayong aral sa lesson na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po. At naunawaan namin ang tunay na kahulugan ng pagpupundar ng kayamanan doon sa langit, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matatag ang aming pananampalataya. Maging masagasig kami sa aming paglilingkod, maging tapat kami sa pagsunod sa inyong mga utos at sa inyong kalooban. Panginoon, dahil ang masugid na kaaway, masugid pa rin ginagamit niya ang mga bagay makamundong bagay, Panginoon. Ito ang ginagamit niya upang masira, tuksuin kami, upang masira ang aming matatag na relasyon sa inyo, Panginoon. Kung kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na mapaglabanan namin ang tukso ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, maging masigasig kami sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod sa inyo, sa aming pagmamahal sa inyo, kung paano kami magmahalan sa bawat isa, magtutulungan sa bawat isa. Kung kaya, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa inyong kagandahan loob dahil nakita namin ang katotohanan. Ako personally, Panginoon, nagpapasalamat ako at napabilang ako sa inyong simbahan, Panginoon. Maraming salamat. Ang lahat na ito'y dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.